SM Mega Mall ay dadaan sa isang 7 bilyong pesos, Crystal Island, themed na full redevelopment, hindi lang renovation, na pinamumunuan ng global design firm na Bonoy, kabilang sa mga pagbabago ang pagdaragdag ng 20,000 square meters na gross leasable area. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Dadaan sa isang malakihang 7 bilyong redevelopment o pagbabago, hindi lang basta renovation, na may temang Crystal Island, na inspirasyon ng kalikasan. Ang proyekto ay pinamumunuan ng international firm na Bonoy at maglalagay ng bagong espasyo, modernong disenyo na may mga natural element, at mas mahusay na pasilidad tulad ng solar-powered water taxis, mas maraming parking spaces, at bagong sistema sa pamamahala ng basura. Modernong pasilidad tulad ng upgraded cinemas at parking, at mga nature-inspired design gaya ng elevated garden at LED lighting, ang layunin ay mapabuti ang karanasan ng mga customer at gawing mas sustainable ang mall, na inaasahang matatapos sa 2029, at magsisimula ang phased completion sa 2027. Magkakaroon ng elevated garden sa Building A na may ETFE, ethylene tetrafluoroethylene, roofing para sa natural na liwanag at aayusin ang mga corridors, bubong, at flooring. Magiging mas maluwag at modern ang mga common areas, elevators, at food court at dadagdag ng 20,000 square meters na gross leasable area. Bagong 4 na palapag na basement parking na may higit sa 1,600 na slots, pinahusay na state-of-the-art cinemas, bagong mega trade hall. Rainwater harvesting system na may 500 cubic meter at capacity, energy-efficient LED lighting at sensor-activated escalators, gagamit ng transparent roofing sa ilang bahagi. Ang 34 na taong gulang na mall, kabilang sa mga nangungunang 5 pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang proyekto ay idinisenyo upang itaas ang karanasan ng customer habang ang pag-imbed ng pangmatagalang mga hakbang sa pagpapanatili sa buong pag-aari. Nauna nang binuo ng SM Prime ang Building B ng SM Mega Mall, na malapit sa istasyon ng MRT3 EDSA Show. Si Bonoy ay kasangkot sa isang bilang ng mga landmark sa Singapore, kabilang ang Ion Orchard, Jules Chani Airport Terminal 4, at Resorts World Sentosa Waterfront. Ang SM Prime Holdings ay may malaking planong magtayo at mag-upgrade ng kanilang mga mall sa Pilipinas. Naglaan ang SM ng mahigit 150 bilyong pesos capital expenditure capex para sa 12 bagong mall at 16 na redevelopment projects hanggang 2030, layunin nilang maging mas, future-ready, greener, at people-centered ang kanilang mga pasilidad. May 3 bagong mall na nakatakdang magbukas ngayong 2025 sa mga probinsya. Ito ang SM City La Union, SM City Lawag, sa Ilocos Norte, isang lokasyon sa Zamboanga City. Plano din ng SM na magbukas ng isang flagship mall bawat taon mula 2026 hanggang 2030. Karamihan sa mga bagong development ay nakatuon sa mga probinsya sa Northern Luzon at Mindanao, kung saan mas malaki ang nakikitang potensyal para sa paglago. Samantala, ang pagbuhay ng SM sa Susana Heights Village sa Muntinlupa ay sa pamamagitan ng bagong premium brand nitong Signature Series by SM Residences, na magtatayo ng mga upscale na komunidad. Sakop nito ang 284 na ektaryang lupa na pagmamay-ari ng SM Prime, kung saan gagawa ng residential clusters, neighborhood retail, at civic spaces.
Magtatayo ng isang ultra-luxury village na may malalaking lot na may presyong simula sa 100 milyon pesos. Ang bagong premium residential brand ng SM Prime na nakatuon sa luxury market, ang 284 na ektarya sa Susana Heights, Muntinlupa, na may direct access sa South Luzon Expressway, SLEX. Ang ultra-luxury village na may mga lot na hindi bababa sa 750 hanggang 1,000 square meters, ang initial budget na 25 bilyon pesos para sa unang proyekto. Upang matugunan ang lumalaking demand para sa premium at luxury properties sa Pilipinas at upang mapanatili ang reputasyon ng Susana Heights bilang isang prestihiyosong estate. Dati bago ang Muntinlupa ay naging isa sa mga pinakakonektadong lungsod ng Metro Manila, ang Susana Heights Village ay nagawa na ang marka nito bilang isang matahimik na pamayanan kasama ang South Luzon Expressway. Sa loob ng mga dekada, tumayo ito bilang isang tahimik na saksi sa matatag na pagtaas ng timog. Ang pangalan nito ay magkasing kahulugan ng familiarity and homecoming. Ang 284 na ektaryang land bank ay komprehensibong pinlano na binalak na gawing isang pag-unlad ng solong village sa isang pamayanan na mixed-use Susana Heights Estate. Dalawang pangunahing mga hub ng pamumuhay ay may angkin ang estate, na hinuhubog ito sa isang natatanging at balanseng pamayanan. Ang North Plaza, na nakatakda para sa pagkumpleto ng phase nito sa loob ng ilang taon, ay pagsamahin ang mga pang-araw-araw na mahahalagang tulad ng mga pamilihan, banking, punctuated with specialty dining, artisanal shops, at neighborhood cafes. Sa timog, ang isang mas malaking espasyo sa komersyal ay magsisilbing isang vibrant destination leisure at commerce, envisioned to host retail, dining, entertainment, at holistic na karanasan na magsasama ng mga residente at kalapit na komunidad. Strategically matatagpuan na may direktang pag-access sa South Luzon Expressway sa pamamagitan ng sarili nitong itinalagang exit, ang estate ay nag-aalok din ng seamless na koneksyon sa mga distrito ng negosyo at pamumuhay ng Metro Manila mula sa Alabang at Madrigal Business Park hanggang sa Makati, Bonifacio Global City, at higit pa. Ang magkasama sa buong ari-arian ay mga green corridors, mga daanan ng pedestrian at bike, at mga pocket park, mga naka-landscape na lugar na sumusuporta sa kagalingan habang pinapalakas ang pagpapanatili ng estate. Ang Susana Heights Village ay nagsisilbing isang pagtukoy ng prologue sa isang pinagsamang master na nakaplanong estate at isang legacy luxury residential development na maghanda upang magtakda ng mga bagong pamantayan para sa premium na pamumuhay sa metro at lampas pa.